Nagsimula ang movie kung saan ay dumating ang kilalang abogado na si Virginia sa apartment ni Adrian, nakapagpiyansa na si Adrian kaya't nakalaya na siya ngayon, at kaya pala siya hinuli dahil pinatay niya ang kanyang kalaguyo na si Laura sa isang hotel. Kumuha ng abogado si Adrian ngunit kinuha naman nito ang isang attorney na si Virginia upang matulungan si Adrian sa kanyang kaso. Sinabi ni Virginia na handa nang magpatunay ang witness, at kailangan mong makipagtulungan at sabihin mo sa akin ang buong katotohanan, kaya't sinabi ni Adrian na na-frame up lang ako at may isang tao na nakakaalam sa aking kalaguyo at bina-blackmail niya kami, at pinagdala pa niya kami ng 100,000 sa hotel, at pagkatapos ay tinext niya ako ngunit naisip ni Laura na isang patibong lang ito, at nang papaalis na sila ay biglang inumpog si Adrian ng isang lalaki kaya't nawalan siya ng malay, at pagkagising ay nakita niya na patay na ang kalaguyo niyang si Laura, at pagkatapos ay hinuli na siya ng mga pulis. Sinabi ni Virginia na walang makakapasok sa kwarto niyo maliban kung may susi ang taong iyon. Sinabi ni Adrian na isa lang itong setup upang maidawit siya. Sinabi ni Virginia na aminin mo na kung ano talaga ang nangyari bago ang insidenteng pagpatay kay Laura, kaya't inamin na ni Adrian ang nangyari. Nagkita kami sa isang lugar pagkatapos ay tumawag sa akin ang asawa ko, ngunit nagsinungaling ako sa kanya at sinabi ko na nasa Paris ako, at habang papauwi kami sa Barcelona ay nagpasya kami ni Laura na tapusin na ang aming relasyon. Pagkatapos ay iniwasan ko ang isang usak kaya't nabangga ko ang isang kotse, at bumangga ang kotseng iyon sa isang puno. Hindi naman kami nasaktan ngunit namatay ang lalaking driver ng kotse, kaya tinawagan ko ang mga pulis ngunit sinabi ni Laura na masisira lang ang buhay namin dahil dito, at nang paalis na kami ay bigla namang nasira ang aming kotse. Pagkatapos ay nakita ni Laura na may paparating na sasakyan kaya't agad siyang nagkunwari na kami ang nagkabanggaan, ngunit biglang tumunog ang cellphone ng namatay na si Daniel kaya't sinagot ito ni Laura at sinabi niya na insurance lang iyon, at pagkatapos ay nagplano na kami na itapon na ang kotse at si Daniel, at sumakay na si Laura sa aking kotse upang makahingi siya ng tulong, at pumunta naman ako sa isang lawa sakay ang kotse ni Daniel, at pagkatapos ay itinulak ko ang kotse sa lawa habang nasa compartment si Daniel. Pagkatapos ay sinundo na ako ni Laura, at sinabi niya sa akin na habang naghihintay siya ng tow truck ay dumaan ang mekanikong si Thomas. Hinila ni Thomas ang kanyang kotse upang gawin ito sa bahay, at ipinakilala siya nito sa asawa nitong si Elvira, at nang makita ni Laura ang picture ay nalaman niya na si Daniel pala ang anak nila Thomas, kaya't agad na nagpaalam na si Laura, ngunit tinawagan ni Elvira si Daniel, at nagring ang cellphone ni Daniel na kinuha ni Laura kanina. Kaya't agad niyang itinago ito sa sofa, at nang marinig nila Laura ang ring ng cellphone sa sala ay inakala nila na baka naihulog lang ito ni Daniel, at sa kotse ay inadjust ni Laura ang upuan at nagduda sa kanya si Thomas, kaya't kinabahan na ang dalawang matanda dahil gabi na ay hindi pa din umuwi ang kanilang anak. Kinabukasan ay ibinente na ni Adrian ang kanyang kotse sa isang junkyard at inireport niya na ninakaw ito, at pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Laura, ngunit isang araw ay ipinatawag si Adrian sa police station, at inireport pala ni Thomas ang kanyang plate number, at pinalabas ng kanyang abogado na nasa Paris si Adrian, at sinuhulan niya ang pulis na burahin na ang pangalan ni Adrian sa case file ni Daniel. Pagkatapos ibinalita na nagnakaw si Daniel ng pera sa bangko na pinagtatrabahuhan nito, at pinete lang nito ang pagkamatay upang matakasan ang ginawang pagnanakaw. Inamin sa kanya ni Laura na kinuha nito ang wallet ni Daniel, at pagkatapos ay patakas niyang ginamit ang laptop ng kanyang asawa na kasamahan sa bangko ni Daniel, at hinak niya ang account ni Daniel upang makuha niya ang pera nito. Sinabi ni Adrian na mali ang ginawa mo, ngunit sinabi ni Laura na aamin din ako pag isinumbong mo ako sa mga pulis, at nang sumunod na araw ay nakatanggap si Adrian ng Entrepreneur of the Year Award. Samantala ay nagkunwaring isang reporter si Thomas upang makausap niya si Adrian. Nakita ni Thomas ang kaparehong lighter na nakita niya nung ginawa niya ang kotse ni Laura, kaya't agad niyang tinanong kay Adrian at sinabing saan mo ba talaga itinapon ang katawan ng anak ko, at pagkatapos ay pinalabas na ng mga guard si Thomas, at kinabukasan ay nakatanggap ng isang parcel si Adrian mula kay Daniel, at naglalaman ito ng isang picture ng lawa at sulat na nagsasabi na magdala kayo ng 100,000 ng kalaguyo mo sa hotel ng Bella Vista. Inakala ni Adrian na ang namba-blackmail sa kanila ay ang lalaking driver na dumaan noon, na humingi ng malaking pera para sa pananahimik nito. Nagalit si Virginia at sinabing ginagamit mo ang ng blackmail sa inyo para maitago mo ang pagpatay kay Daniel, at nang mas maging guilty ka sa pagpatay mo sa iyong kalaguyo. Tinanong siya ni Virginia tungkol sa text at sinabing kung walang susi yung ng blackmail sa inyo paano siyang makakapasok sa kwarto niyo at ano ang intensyon niya at bakit hindi niya kinuha ang mga pera. Ngunit hindi na nakasagot si Adrian. Sinabi ni Virginia na baka pinatapon niya ang cellphone ni Laura bago kayo pumunta ng hotel kaya't nakuha niya ito upang may text kayo.
Pwede mo ding sabihin sa korte na si Thomas ang umatake sa iyo dahil may motibo siya na patayin si Laura dahil pinatay niyo ang kanyang anak, at baka nawalan din ng tiwala si Thomas sa mga pulis kaya't nagplano siya na i-blackmail kayo upang aminin niyo ang pagpatay kay Adrian, at upang mapawalang sala ka sa pagpatay kay Laura ay kailangan mong isangkot si Thomas, at kailangan mong aminin na kasama ka sa pagpatay kay Daniel, ngunit sinabi ni Adrian na wala din kwenta ang pag-amin kung hindi natin maipapaliwanag kung paano nakalabas si Thomas sa kwarto ng walang bakas, kaya't sinabi ni Virginia na baka kasabwat ni Thomas ang asawa niyang si Elvira na nagtatrabaho sa hotel ding iyon, at siya ang nagbukas ng bintana upang makatakas si Thomas upang ikaw ang maging suspect sa pagpatay kay Laura. At ikinalat niya ang pera sa palibot ni Laura upang mas maidiin kanya, at pagdating ng mga pulis ay isinara na ni Elvira ang bintana at agad na umalis sa kwarto, pagkatapos ay natakot si Adrian nang sabihin ng prosecution na ang driver ang kanilang witness. Pinilit siya ni Virginia na sabihin na niya kung saan niya itinapon ang kotse ni Daniel, ngunit inamin ni Adrian na hindi pa talaga patay si Daniel at nawalan lang ito ng malay, dahil nang itulak niya ang kotse sa lawa ay nagising si Daniel. Ngunit huli na dahil wala na siyang choice kundi ang itulak ang kotse kaya't namatay na si Daniel, at para lumabas din sa autopsy na nalunod lang talaga si Daniel, at dahil sa narinig kaya't sobrang nagalit si Virginia at sinabing hindi ko ito sasabihin sa judge upang hindi tayo matalo sa kaso, at nang hindi masira ang record ko sa pagiging isang pinakamagaling na abogado, pero mukhang iniba mo ang kwento upang idiin na ang kalaguyo mo ang nagplano ng lahat ng krimen na ginawa mo, dahil ayon sa medical report ay na-depress si Laura dahil sobra itong nakokonsensya ng dahil sa nangyaring krimen, kaya't inamin na niya sa mga magulang ni Daniel na kasangkot talaga siya sa pagpatay kay Daniel at hindi kasumang-ayon sa kanya. At nakipagkita siya sa mga magulang ni Daniel sa hotel kung saan nagtatrabaho si Elvira, pinalabas niya na may nakakaalam sa nangyari at iyon ang nang blackmail sa inyo, at sinabi niya sa iyo na iyon ang lalaking driver na dumaan sa inyo at hiningan kayo ng pera nito, at pagkatapos ay hinintay kanya sa kwarto sa hotel, at pagdating mo ay sinabi niya na kailangan na nating aminin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Daniel, at upang mabayaran natin ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay sumuko na tayo sa mga pulis. At nang matanggap mo ang kanyang text ay nalaman mo na nahulog ka sa kanyang bitag, kaya't nang dahil dito ay nawala ka na sa iyong sarili at pinatay mo siya, at pagkatapos ay ipinukpok mo sa salamin ang iyong ulo para pagdating ng mga pulis ay lumabas kang isang inosente. Alam ni Virginia na may kakayahan si Adrian na baligtarin ang salaysay upang hindi ito managot sa ginawang krimen, samantala ay umupo si Thomas sa tapat ng apartment ni Adrian upang mapag-aralan nito ang mga galaw ni Adrian, at nang makita ni Thomas na kinuha ng abogado ni Adrian si Virginia ay sinubaybayan niya na ang mga ito, at pagkatapos ay sinabi niya kay Adrian na tinitingnan tayo ni Thomas sa kabilang building. Patuloy niyang pinipilit si Adrian upang umamin na ito na siya talaga ang pumatay sa kanyang kalaguyo. At nakakagulat na biglang sinabi ni Adrian na ako talaga ang pumatay kay Laura, pagkatapos ay nag 10-minute break muna sila kaya't agad nang lumabas si Virginia sa building, tumawag kay Adrian ang kanyang abogado upang sabihin na ang witness ay ang driver niya talaga at sinabing nasuhulan na niya ito upang manahimik, pagkatapos ay na-interrupt sila ng matinis na tunog sa kanilang mga cellphone, kaya't nakita ni Adrian na nire-record pala ang kanilang usapan sa pamamagitan ng isang ballpen na ginamit niya upang markahan kung saan niya itinapon ang kotse ni Daniel. At naalala niya kaagad ang lahat ng pinag-usapan nila ni Virginia, at agad siyang tumingin sa kabilang building kung saan ay nakita niya si Virginia sa tabi ni Thomas, at ibinunyag nito na siya talaga si Elvira na nagkunwaring si Virginia, kaya't laking gulat at halos mayak na si Adrian sa kanyang nakita, at sa huli pagbukas ng pinto ay nakita na ni Adrian ang tunay na Virginia, at kasabay nito ay nai-record na din nila Elvira ang pag-amin ni Adrian kanina, at pagkatapos ay tinawagan na ni Thomas ang mga pulis upang sabihin ang buong katotohanan sa pagpatay ng kanilang anak na si Daniel. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.